kailangan may access tayo to information about his health. Pinayuhan ni Atty. Trixie Cross ang kanyang dating amo na si Pangulong Marcos na umano'y magpa-drug test na para malaman na ang katotohanan at manahimik na itong issue ng allegation na umano'y sangkot nga ito sa paggamit ng pinagbabawal na droga. Kaya nga naman ayon kay Atty. Trixie Cross, para matapos na ito ay gawin na ito ng Pangulo. Ngunit kung sakaling hindi man papayag ang Pangulo o kapag hindi magpapadrug test itong ating Pangulo, ano kaya ang posibleng gawin ng ordinaryong Pilipino na may pagdududa patungkol sa ating Pangulo at umano'y posibleng maimpluwensyahan ang kanyang mga desisyon lalo na sa pangamalakad ng ating bansa at sa foreign policy na ngayon po ay napakalaking problema itong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea dahil hati rin po ang atensyon ng ating mga kababayan. Ang iba ay gusto ng umangal tayo, gusto ng talagang kagatin din natin ng parang sinusubo ng China sa atin na gera o gulo. Tayo naman, kagaya ko, ay ayaw natin mangyari ito. Ang gusto natin ay diplomasya at hindi tayo pwede umasa sa ating mga kapitbahay na nagsasabing, okay, tutulungan ka namin, ito mga kaalyado na sige, tutulungan ka namin, lumabang ka sa China. Naku po, baka magiging kawawa nito ay ang mga ordinaryong Pilipino at syempre, unang-una, ang ating kasundaluhan dahil sila ang masasabak sa gulo kung sakaling mangyari ito. Kaya ang payo ni Atty. Trixie Cross, ringgan natin. Nagbabawal na gamot. Kumbaga, ang mga taong nagsasabi nito dahil sa lumabas na mayroong ganitong, kumbaga, mayroong color of authority, parang may konting bigat na. So, yung mga taong nagsasabi ng ganon, medyo hindi na sila yata pwedeng makasuhan ng libel. Dahil, andyan meron ng konting bigat, meron ng basehan para pag-usapan ng ganito. So maaari na siyang maging bahagi ng malawakang usapan ng publiko. Kasama na siya sa tinatawag nating national discourse. Yun. Dahil, di ba, transparency ang requirement ng bawat kawani ng gobyerno. Correct. Bukod dito, ang ordinaryong mga kawani ng gobyerno nasa subject sila to random drug tests. So hindi man maaari na ang pinakapinuno ng ating gobyerno ay magiging exempt sa ganon. So, Oo nga pala, mga kababayan po natin. Kasi ang ating mga kapulisan, mayroong pabigla-biglang drug testing o parang random drug test nga na ginagawa ang kanilang mga leader. Nakaraan lang ay talagang napakaraming mga pulis ang humarap sa suspension at matinding investigation nung nagpositibo nga ang kanilang drug testing. Samantala, may ilan naman na mga munisipalidad at kapitolyo ang nagkandak din ng parang surprise drug test sa kanilang mga kawanit empleyado. So, ibig sabihin nga po mga kababayan po natin, kailangan talaga magpa-drug test itong ating Pangulo para matugunan itong panawagan ng ating mga kababayan. Kasi kung wala naman talagang tinatago, which is ako, naniniwala naman ako na walang tinatago ang ating Pangulo. So, naniniwala ako na ang allegation ni Maharlika ay posibleng hindi totoo, mga kababayan po natin. Pero paano natin yan mapaniwalaan? Paano natin yan ma-confirm na hindi nga siya talaga gumagamit ng droga at ito ay allegation lamang? Siyempre, magpa-drug test po siya. So yan naman ang hamon ng taong bayan. Siyempre kahit yung mga taga-suporta niya, itong mga nagsasabi sila ay loyalista, di ba? So gusto rin nila siguro magpa-drug test ang ating Pangulo para malaman ang katotohanan at hindi na sila depensa ng depensa at sasagot ng sasagot sa mga negatibong komento sa ating Pangulo. Tama po ba, no? In addition to that, may constitutional provision na kapag in case of serious illness, diba, dapat may access ang national security members ng cabinet niya sa kanya. At kailangan may transparency, magre-report sila sa taong bayan kung sakasakaling nasa punto na it is a matter of national interest. Tama. Hindi, whether or not may sakit ha, so kung may issue, kailangan mag-announce
Pero hindi dapat dinay ang access ng national security cabinet officials, kumbaga, to the President. Attorney Trixie, bilang abogado, does it need first to be established that these documents are real and not spurious and fake? For that situation, for the national security sector agency led na dapat kausapin siya, or in this kind of situation na kumakalat na at hindi na mapigilan, worldwide na kumakalat na, how do you view, should the government leaders and the primary security cabinet core of the President now approach this situation? Dalawa kasi yung aspeto dito. Isa yung paggamit ng bawal na gamot bilang krimen, at isa bilang health issue. So bilang health issue, walang pangangailangan yan. Naalala niyo nung panahon ni Presidente Duterte, may lumabas lang na rumor, nagdi-demand na yung mga tao na gumawa ng statement si Sec. Harry Roque. Tama. So, hindi po kailangan kasi nga this is a matter of transparency. Yung Pangulo natin, syempre makes day-to-day decisions, makes decisions as a matter of course na makakaapekto ang milyon-milyon mga taong bayan. And therefore, kailangan may access tayo to information about his health. So yun yung hiwalay po yan dun sa pagiging kasapi niya, posibleng pagiging kasapi siya sa isang krimen. Dahil nga with the Dangerous Drugs Act, di ba, pati ang paggamit or mere possession ay krimen na kaagad. Tama. Bukod pa dito, may ebidensya na inimbestigahan siya. An ordinary illness, nagre-report kaagad ang palasyo. Tingnan niyo, flu-like symptoms, di ba? Correct. With daily report. Normally yan, pagka yung hindi naman nakakaapekto ng national interest, hindi mo kailangan ng daily reports. Magka-press release ka lang, the President has a cold. He cannot be with this cabinet. He cannot conduct it because he has body aches, ganyan. Tapos na, hindi ka kailangan mag day-to-day updates. Ito, seryosong health issue ito. Pero, tumataginting ang katahimikan. Attorney Trixie, Yes, ma'am. Attorney Trixie, what if he refuses? What can compel him? Ito na nga po mga kababayan po natin, ang katanungan na kapag mag-refuse itong si Pangulong Marcos, ano nga ba ang posibilidad na mangyari o ano ang consequences dito po sa tanong kay Attorney Trixie Cross. Bago natin pakinggan mga kababayan itong sagot ni Attorney Trixie Cross, itong Tribune po ay umatras po mga kababayan po natin at binawi dinilit ang kanilang post sa kanilang social media itong Daily Tribune. At sinasabi na humihingi sila ng pasensya dahil ang kanilang information na nilabas patungkol kay President Ferdinand R. Marcos Jr. sa drug enforcement documents. It deeply regrets the posted art card on Facebook and recognizes the harm and confusion of the irresponsible social media materials. It understands the importance of upholding truth and integrity, especially when it comes to matters concerning public figures. Simply, public figures nga ang ating Pangulo. In taking full responsibility, Daily Tribune online team learns from this experience. Okay? Nakababayan po natin. Ngayon ay isa na rin itong Daily Tribune sa PDEA na sinasabing fake news yung ipinablish ni Maharlika patungkol sa pre-operation ng PDEA at ang target ay si Pangulong Marcos et al. So, ibig sabihin, kasama ang kanyang mga kaibigan sa araw na yung March 11, 2021. 2012, mga kabayan. Who or what? Wala. Well, actually, we can test that with the Supreme Court na to compel some kind of report. Transparency lang naman ang hinihingi natin. Hindi naman natin hinihingi na tumigil siya o bumaba siya. Ang hinihingi lang natin ay yung impormasyon ng malaman natin kung may competency pa na tumulong ng leader natin, ang ating Pangulo. Posible rin naman, pwede naman nilang sabihin na, yes, this was a major issue before, but we have done this. We have taken steps and therefore this no longer poses a risk
to my health or to national security given the implications of that It's positive. Let's just presume that he goes through that whole thing and he tests positive of recent drug use, no? Is that grounds enough to For take him out impeachment. of office, for him to step down? At least for impeachment, which is a constitutional process. Or resignation, Kasi- which is also a constitutional option. Yeah, yes, correct. Hindi yung mga penalties para dito, drug use of course, medyo mababa, but in general, ang publiko natin, kinamumuhian ang paggamit ng droga. At kaya So, yun lang pala. Siyempre, ayaw natin na yung mga namumuno sa ating bansa ay bangag. So, yan lang kung magiging positibo. Pero yun nga, nilinaw ni Atty. Trixie Cross, mga kababayan po natin, na mahina lang ang ground kung magiging positibo nga ito sa illegal na droga. At the same time po, ito po ay 2012. So, matagal na po ang dokumentong itong nilabas ni Maharlika. At kung totoo man, matagal na yon, posibleng nagbago na o hindi na ito ginagamit, hindi na ito gumagamit. So ngayon, kung impeachment naman ang pag-uusapan, abay malabo rin mangyari po yan. Hindi ako maniniwala na ma-impeach ang ating Pangulo. Unang-una, kaalyado niya po yung nasa House of Representatives. So malabo po, majority po, alam naman po natin, kagaya ngayon yung nangyayari sa Chacha, sino ba yung nagmamaniobra? Di po ba itong si House Speaker Martin Romualdez at dinideny nga na nakikialam itong si Pangulong Marcos. Pero obviously alam natin na si Pangulong Marcos ang nasa likod po nito. Dahil siya ang Pangulo, kahit naman kay dating Pangulong Digong, siya kasi napakabukal pagdating sa mga issue or national issue sa ating bansa or national issue man, lalo-lalo na sa ating teritoryo. So si Pangulong Marcos ay mga bagay, may mga issue na tahimik siya. Kumbaga, tahimik lang na gumagalaw, pero ang kumikilos nito talaga ay si House Speaker Martin Romualdez. Parang ito na nga yung kanyang kanang kamay, at the same time advisor niya na, mga kababayan po natin. Kung pabor naman para sa ating mga Pilipino, hindi po tayo kukontra dyan. Hindi po ba? Lalo na sa kaunlaran ng ating bayan, sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero syempre kung parang madidismayado yung mga Pilipino, baga ikalulugi naman ng ordinaryong Pilipino, doon na po tayo kukontra. Kagaya po si Chacha, may bagong petition ngayon, itong si Atty. Gadon. Ano kaya itong petition ni Atty. Gadon? Anyway, yan po yung ating pag-uusapan. So, sunod po nating video.